And we're back mga kaibigan dito sa Matsuri Podcast. Ayan po, yes! Ito po ang show na nagdi-discuss ng mga Japanese and Filipino festival culture. Kasama na din dyan syempre yung mga hobbies at saka mga pinagkakaabalahan ng mga tao sa Japan na nahilig na ang Pilipino. So nandiyan ang anime, andyan ang cosplay, andyan ang gaming, andyan ang collecting, andyan din ang otaku culture. Dami. Oo, ang dami. Siyempre po, ako po ang inyong host, Israel Buenaobra. Kasama ko po siyempre si... Magandang araw po sa inyo lahat. Ako si Yuki, kumedyanteng Hapon galing sa Japan. Konnichiwa. Konnichiwa, Yuki. Hello. Hello, konnichiwa. Again, papaalala natin sa mga nanonood sa atin, yung mga listeners natin, mga viewers na nakikinig at nanonood sa Spotify, YouTube, kung bakit tayo nandito, Yuki. Tayo ang mga host. Tayo ang mga host ng mga nagdaan na mga events ng Otakyut. Otakyut event. Sila po yung nag-organize ng mga parang cosplay anime events. And then eventually, tayo yung nag-host ng malaking festival, yun yung Matsuri. Matsuri Festival. Matsuri Matsuri. event. Na mangyayari this April. Excited na ako. Pangalawa. Pangalawa, oo. Kasi nung una, 25,000 yung pumunta. 2 days. Sana mas marami. Sana mas year. marami this year, pare. Kasi mas maraming pera pag mas marami. Sana mas malaking kita sa TF. Salamat, Otakyut. Yan. Nasabi mo sa akin, very foreign sa akin to kasi nagsimula kami ni Yuki no, na nag-host ng mga events ng Otakyut. Anime events. Cosplay event. Cosplay events, oo. So nung naging Matsuri na, in-explain sa akin ni Yuki, ano nga uli ang Matsuri, Yuki? Matsuri, ibig sabihin, fiesta. Fiesta. Fiesta sa Japan. Oo. Matsuri. Minsan, omatsuri. Ano yung O? Parang lahat na now, pwede mo ilagay sa O. Ibig sabihin, parang magiging magalan na salita. Halimbawa, tosang, kasang, yung tatay, nanay, pwede rin O. Otosang, okasang. Pwede rin kane. Ibig sabihin, pera. Okane. Pwede rin. Kaya halos lahat na yung noun. Pwede rin O. lagyan ng O. O. Ano pa ba? Oreo. Noun yun. Huh? Oreo. Yung cookies. So, Oreo. Wala. Oreo pa rin. Ano ba? Kome, bigas. Kanin. Pero sa Japan, okome. Parang yung para sa makalan. Para respeto sa bigas. Okome. Kaya omatsuri, matsuri, pwede rin. Pag Omatsuri ba sinabi mo mas formal? Mas formal, omatsuri. Pero pwede rin matsuri, omatsuri, pwede both. Matsuri, omatsuri. Ano pa ba? Parang yung foreign word, medyo weird. Yung mic, medyo weird. Pwede. Hindi pwede. Yung Pero Japanese dapat word. Japanese word. Pwede. Okay yan. Mm. So, bakit nga ba mahilig ang mga tao sa festival sa Japan? Mahilig kaya? Japanese? Mahilig? Alam ko, may idea ako, hindi ko sinasabi ako yung authority sa ganito, pero may idea ako kung bakit mahilig ang Pilipino sa festival, sa Bakit? fiesta. Oo. Kasi pakiramdam ko, ang unang-una ang Pilipinas, agricultural country. Tatanim kami, Oo. tatanim ng Oo. mga gulay, ng mga bigas, ganyan. Yung agriculture. Agriculture. Kano ba? Yung agri. Tanggap. Hindi. Agri is yes, gano'n? Agri. Hindi. Hindi. Ano tawag mo? Ano sabi mo? Agricultural. Agriculture. Yung agri. Hindi. Agri ang AGREE, yun yung agree. Agri, di ba? Tanggap. Tanggap. Tumanggap. Oo. Sa sang-ayon. Sabi mo. Agricultural, AGRI, Alright. CUL, TU, Cultural. RAL. Magkaiba. Agri tsaka agriculture. Agricultural, oo. Ano yung agriculture? Yun yung tungkol sa mga pagtatanim. Sa Japan din. Oo, Madalas yung diba? omatsuri, fiesta sa Japan. Madalas yung tanim, ani. Ani. Para sa ani. Oo, di ba? Para sa panahon. Tingin ko, ganun tayo sa mga piyesta kasi meron tayong, nung mga unang panahon pa, yan yung mga pinapaniwalaan natin pag nagtanim tayo. Merong pagdadasal, sana maganda yung ani. Para walang bagyo. Sana walang bagyo, sana hindi makain ng mga peste yung tinanim. Parehas. Pag maganda yung ani, celebration. So tingin ko, Mabusog tayo. dun na base. Japan din. Diba? Agricultural din. Kaya madalas yun sa fiesta sa Japan, yung season ng autumn. Autumn. Baka October, November. Kasi yung season ng ani. Madalas yung mga April, yung spring, nagtatanim. Tanim. Tapos yung ani, mga autumn.
Kaya madalas autumn sa fiesta sa Japan. Yun ang maganda, yung maganda sa Japan, meron silang 4 seasons. Oh, mga 4 kaibigan. seasons. Ang 4 seasons sa Pilipinas, iniinom. 4 4 seasons. seasons na Natural juice. Hindi Yung namin alam tropical talaga oh, ang 4 seasons, sa pare. Japan talagang may 4 seasons. Pero nasabi mo yan, kasi gano'n nga, tingin ko marami rin dito sa Pilipinas talaga ang Agree. matsuri Oh. namin na based agriculture, Mm. pero nung halo na yung influence ng Spanish, 'di ba, na ano kami, na-colonize kami ng 300 plus years. Pumasok nga diyan siyempre yung ano, yung religious part ng Kaya tingin ko mas marami Matsuri. parang religious na matsuri sa Pilipinas. dito halos Oh, lahat yung Santo ng Niño. fiesta. Oh, Yan ang diba? pinakasikat Oo. na pinagpipiyesta. Hindi kasi Pilipinas may pinakamahabang Christmas, 'di ba? Oo. Yung Burma. Per month na, oo. September simula na. September, 'di ba? So talagang tungkol sa pagkakapanganak ni Jesus yan. Ngayon yung batang Jesus, yung Santo Niño, hindi namin alam kung ba't gustong-gusto namin siyang celebrate. Siguro 'pag bata, parang 'pag baby ka o may anak kang bata o ano, masaya sa kanila ang birthday, eh. So parang gano'n din siguro sa Santo Niño, masaya ang festival 'pag bata ang sine-celebrate mo. Oo. Marami diyan pare, parang ito halimbawa, isa sa mga pinakasikat, yung Sinulog Sinulog, hindi pa ako nakapunta. Cebu, di ba? sa Cebu, oo. Nakapunta. So celebration yan ng Santo Niño. Santo Niño pa rin pala. Santo Niño based. Viva Santo Niño. Oh, ano, Ano iba, di ba? Señor. Senyor. Oo nga. Yan siya. Nakapunta ka ba? Nakapunta ako dati. Sinulog. Oo, pero hindi ako yung nagpintura sa mukha, hindi na Bakit? Ha? Maraming ganyan, di ba? Marami, may parada, may pinturahan sa mukha, may nagbabato ng tubig, may mga nagiinuman, at dami lahat. Tapos tamad ako. Hindi ka overpass. Okay. Wala, nandun ako para sa trabaho dati sa Cebu, no, okay. time na yun, eh. Pero na-enjoy ko kasi maraming pagkain. Every January? January, oh. January. Yan siya. Gano'ng katagal ba yung Sinulog? Actually, 1 week lang yan, eh. 1 week. Pero matagal din. Oo. 1 week, diretso. May mga ganun, may mga celebration may mga pakulo sila. Ngayon, nag-expand na ang festival o ang matsuri ng mga Pilipino, eh. May mga pa-concert na, 'di ba? May Nakita mga ko yung release na. Facebook. Oo. Ang daming concert. So, based yun sa religion. Meron din dyan yung mga, based yun sa religion tong Moriones. Moriones, yung Oo. alam ko yung lugar ng Moriones. Doon, wala? Marinduque. Ha? Marinduque, sa Marinduque. Hindi Island, pala. oo. Moriones Street sa Tondo. Hindi nagsimula. Hindi pala. Akala ko doon. Alam mo doon nagsimula sa Moriones. Akala ko yung Manila. Hindi pala. Sa mga hindi po nakakalam, si Yuki, tumira ng matagal sa Dati, Tondo. Tondo. Kaya may street na yung Moriones. Iba pala. Ito makulay din Marinduque. to. Makulay din tong festival na to, pare. So 1 week long siya ng folk religious na Lenten season festival. Ang Lenten season sa mga Katoliko, kung yun yung pinakamalaking religion dito sa Pilipinas kasi yun yung dalang religion ng mga Spanish, eh. So Christian. para ma-inform natin yung mga nakikinig natin sa atin na Japanese, no? Na hindi ko alam kung paano nila maintindihan to kasi Tagalog naman. So bahala na po kayo. Yes, I-Google yes. Translate nyo na lang. So ang Lenten season, yan yung Lenten. season kung saan hindi naman sineselebrate, inaalala, kino-commemorate yung kung paano mamamatay si Jesus sa cross. Yun, kasi 'di ba yung Diyos namin, si Jesus Christ, 'di ba napako sa cross. So malaking sacrifice yun para sa amin. Parang inaalala namin kung paano yung steps, kung paano nangyari yun, yung pako sa kanya. Yung nakita ko sa Facebook minsan, parang yung totoong, parang ginagaya ng Jesus, tapos parang pinapalo. Pinapalo, may mga ganun. Pero itong Moriones is yung magsisimula yan ng Holy Monday hanggang Easter Sunday. So yung kung paano, andyan yung mga makukulay ito, papakita namin to sa yung editor namin, siya nang bahala magpakita nito. Mga pictures ng mga parang mga ganitong mascot, Yuki, kita mo to. Ayan, yan yung festival. Nakamaskara sila, mga Roman Empire guards, pare. Ayan, yan, nakamaskara sila. May parada yan sa street. Tapos parang inaalala kung paano yung sakripisyo ni Jesus pa. Moriones Festival. Kailan kaya? Ito, tuwing Holy Week. Holy Week. So, mga April. April or May. Huling April. April or May yan, pare. Yan siya. So, based na naman sa religion. Siyempre, dyan din yung mga sikat na. Ito, parang halo to ng religion at saka yung katutubo or sinaunang kultura ng Pilipinas. Yung ati-atihan naman. Hati-hati, ha? Oo.
Ano yung ate-ate? Hindi siya mas matandang kapatid na babae, hindi ate. Ate-ate, hindi Hindi ate-atehan. ate-atehan, hindi. Ate-atehan. Ate-atihan, ATI, ATI. Annual week-long uli 'to na festival Oo. sa Kalibo, Aklan. Yan. Karibo yung malapit sa Boracay. Malapit sa Boracay. Boracay, oo. So, tungkol na naman siya sa Santo Niño. Hmm. Pero ito, may mga pintura sila, nag-iitim sila. Kasi ito nga rin yung parang, culture nun ng sayaw, ng mga Itim ng Santo Niño? oo, Santo Niño? merong Oo. itim na Santo Niño. Oo. So, maitim din na kulay ng mga Pilipino nun, yung kayumanggi. Oo. Kapag minsan 'pag describe kami ng mga foreigner, maitim kami sa kanila. So, Oo. 'di ba? Kaya itim laro na itim. Oo. So, yun siya, para-parada rin 'to, nangyayari rin 'to. Pero Pero yung Black Nazare, magkaiba 'di ba? Yung itim din siya, pero dahil sa sunog 'di ba? Black Nazare. oo, Nazareno. hindi ko rin alam masyado tungkol sa Nazareno. Pero Hindi yata katulad dahil nito sa yung balat. hindi yung balat, hindi Parang- yung balat. Parang yung sunog sa simbahan, pero parang Yung sunog pa rin siya. nasunog yung Oo, yung Nazare. kumbaga nakatayo pa rin yung rebulto Oo, o yung statua Oo, ng pero Nazareno. naitim na siya. Kaya Black Nazarene Nazarene. tawag nila. Parang miraculous. Oo. Kasi Alam. sa mga lahat ng mga sikat na mga festival sa Philippines based sa religion pa. Mm. Pero may isa na hindi siya masyadong hindi talaga na based sa religion. And actually ngayon 'pag tinatanong ako ng mga kaibigan ko kasi taga roon ako, saan 'tong festival na 'to, ngayon bina-brand nila as Spring Festival. Nagbago na? Hindi naman, pero parang gano'n yung branding. Okay. Spring. Festival. Nagtatanong sila, "Bakit may Spring Festival ang Pilipinas, wala naman kayong spring?" Walang 4 seasons. Wala, ang 4 seasons nga namin juice. So, ano nga kami, 'di ba, rainy season at saka not so rainy season. Yun lang, yun dalawa lang, 2 seasons. Kasi kahit hindi tag-ulan dito minsan umuulan pa rin. Umuulan. So, ito yung isa sa mga pinakasumikat na festival noon. Spring Festival. Kung taga saan ako, ang tinatawag nilang Panagbenga Festival. Panagbenga. Oo, Panagbenga. 'Pag sa mga Pilipino gano'n yung pag-pronounce, Panagbenga. Pero 'pag yung talagang katutubong pag-pronounce, Panagbenga. Panagbanga. 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 Panagbenga. Panagbenga. Ibaloy word yata siya or ano. Basta gano'n 'yan. Tungkol sa ang ibig sabihin nun, pamumulaklak, Oo. blooming, Blooming. blossom, yun siya. Kaya siguro na-equate nila na parang spring festival kasi sa spring, 'di ba nagbubloom Parang flower bulaklak, blooming. oo, yun siya. Gano'n din 'di ba, may gano'n din kayo sa Japan 'pag spring, dun ba lumalabas ang ano? Yung cherry blossom. Oo. Talagang April, mga March, huli March, tsaka April. Tapos sa Japan, madalas yung simula ng season na lahat sa company, school, yung April. April. Kaya yung pag may cherry blossom, Mm. parang yung start na yung bagong taong. Ano? Bagong sibol. Meron din yung January na yung talagang New Year. Tapos yung April, parang yung company, school, simula ng April. Kaya parang bagong taon na. Ayos. Cherry blossom. Kami wala kaming spring dito. Ang nangyari yan kaya tinatawag nilang Panagbenga or Panagbenga Flower Festival. Kasi dun sa norte, kung taga saan ako, sa Baguio, actually mga kabing lugar niya, La Trinidad, mga yan, doon nabuhay yung cut flower industry. Cut flower? Mga flowers na, halimbawa, chrysanthemum, roses, flower, ganyan. Kinukulture nila sa mga greenhouse. Tapos yun yung kinakat, ginibenta. Oo. Diba? Tapos binibenta sa iba't ibang lugar. Hindi lang sa Baguio to Yung sa Manila. Manila. Ayan, kilalang kilala. Yung dun sa Dangwa bus station, dun yung bagsakan ng mga bulaklak. Diba? So, dun siya nakuha yung idea. Galing sa Baguio. Oo, yung flowers in bloom, festival in bloom, tungkol sa mga bulaklak. Anong pinakasikat ng bulaklak sa Baguio? Basta bulaklak lang? Oo. Hindi ko pwedeng sabihin Parang talagang cherry blossom, ganun wala. Ang mga pinakasikat dun syempre yung sabi nila sa mga turista, lalo yung mga OG, mga medyo mas matandang turista, yung bulaklak na hindi nalalanta, yung everlasting. Ano yun? Di ko alam pero yun ang tawag nila pare, yung bulaklak na yun. Halos hindi siya, kahit tuyo na siya, maganda pa rin itsura. Talaga? Oo, brown lang siya. Pero ginagawa nilang kwintas. Oo. Dati pag galing ang Baguio, bibili na everlasting sabi nila. Pag sinuot sa'yo yun, parang Hawaii. Pag sinuot sa'yo, o Makati. Hindi maganda yan. Kasi oo Hindi, pero everlasting.
Sikat yun, kilala sa Baguio yun. Kilala sa Baguio siyempre yung mga ano, yung mga moms yan, mga chrysanthemum, mga ganyan. Kilala yung mga yon. Kilala rin yung mga roses, siyempre. Process din. At siyempre yung sunflower, yun yung naging symbol ng Mm. Panagbenga, yung sunflower na yun. Yung sunflower para sa amin, parang talagang summer. Summer naman. Summer na yung Wala ganun sa bulaklak. Pilipinas eh. Oh. Pero ang sunflower kasi sa Baguio, yung wild sunflower lalo na. Kasi marami din yung tumutubo lang eh. Oo. Maraming nawala na rin ngayon. Pero ano yan, ang tawag nila sa Baguio, marapait. Malapait. Marapait. Yung mapait. Galing sa mapait? Parang ganun yata. Bitter na Oo, mapait? kasi mapait talaga siya pare. Pag kinain. Kinakain ba yan? Ha? Sunflower? Na yung seeds? Iba-iba kasi ang ano eh, iba-ibang Iba. klase ang sunflower. Pero yung wild sunflower, yung stalk niya, yung ano, pag nahawakan mo, na crush mo konti, pumunta yung katas sa Oo. kamay mo, pag natikman mo, parang pait. Parang lahat eh. Parang lahat mapait eh. Oo, pait. Parang lahat mapait. Lahat ng bagay mapait pag hindi niluluto. Pero may mga malalaking bagay, diba? Ay, malalaking Bulaklak. bulaklak na sunflower, yung Sunflower. may seeds pa. Yung Oo. Seeds kumakain ba? binibenta, Oo. binibenta. Pero yun nga, nung nagsimula ang Panagbenga Festival noon, para siyang ano eh, parang ang idea ng city noon, para mabuhay ang Baguio lang. Kasi malungkot ang Baguio noon pare, kasi nagkaroon ng 1990 earthquake. So maraming namatay, pero sabi nila parang kailangan natin magkaroon ng cause for celebration. Parang energy ka. Oo. Mabuhay. July nangyari yun, pero yung lindol. Pero itong festival namin, usually nagsisimula siya ng end of January, first February 1 yan. Buong buwan yan, Taka na. hanggang ending ng February. So nagbago, actually dati 1 week lang siya. 1 week lang siya, sarado yung Session Road. Diba, alam mo? Namunta ako eh. Oo. Kasi yung Panagbenga. Pero yung naabutan mong Panagbenga nun, yun na yung sikat na version. Yun na yung commercial, yung tawag ng mga taga Baguio, commercial version na. Kasi parang na-pattern nila yung mga flowers, nilalagay nila sa float. Oo, daming nakikita ko float. Parade na ngayon, Na Jollibee na float, Oo. Smart, lahat ng company. Pumasok na ngayon yung mga Oo. sponsors. Oo, sponsors. Pero dati, yung mga float na yun, walang sponsors. Pagandahan lang ng pag-arrange ng bulaklak doon sa ibabaw ng truck. Co-cover nyo. Na-pattern naman yun sa Rose Parade. Na-pattern yun sa Rose Parade na ginagawa annually rin sa California, sa Pasadena, California. Sikat na sikat yun dati. So nakikita nila yung mga float, ang gaganda, puro bulaklak. Maraming bulaklak sa Baguio, gawa rin tayo. Mas maliban doon pare, parang naging community celebration yun eh. Kasi mga taga Baguio nun, mga restaurant, sa session, maglalabas lang sila ng mesa, tapos doon kakakain sa labas. Makikita mo yung mga kilala mo. Makikita mo yung mga kilala mo. Mamaya may mga maglalabas na ng mga gitara, busking. May concert na. Kahit sinong kilala mo, may dalang inumin, pagkain, mag-share na yan pare. Ganon yun, yung nagsimula ang Panagbenga Festival, mga first 3 years nun, 3-4 years. So pumasok na yung mga sponsor, tingin ko ganon, pag sumisikat ang festival, maraming tao. Sponsor na Maraming maraming tao. Marami na rin pagkakita. Sobrang daming tao yung nung pumunta ko. Kailan ba? Bagong pandemic yata. 2018 yata. 2019 yata. Galit na galit sa akin si Yuki noon kasi meron kaming kwento lang natin Yuki. May gig kami sa Baguio noon, nataon sa Panagbenga Festival. And nandun kami sa hotel. Tapos sabi ko, Yuki, bukas mararanasan mo ang Panagbenga Festival. Merong float, may ganyan. Excited si Yuki. Lasing na lasing kami. Kasi hindi ako nagising. Tapos Gisingin ako. Ginigising ako ni Yuki. Tapos sabi ko sa kanya, huwag na tayong pumunta sa parade, matao, traffic. Ha, tara na, gising na ako. Sabi ko sa kanya, manood ka na lang sa TV. Nandito ako. Nandun ako sa Baguio. Tapos nood ako ng TV. Nagalit si Yuki sa akin. First time ko nakita nagalit si Yuki. Dahil umakyat nga siya ng Baguio para ma-experience sa Panagbenga Festival, tapos manonood lang siya sa Sa TV. TV. Ayoko. Siyempre ayoko. So, ang nangyari noon, pinilit ko yung sarili kong maligo, bumangon ako, pumunta tayo natapos na yung parade, nandun na kami sa Athletic Bowl. Ay hindi, sa ano? Yung Sa Burnham Park. sa may Burnham, Yeah. sa Malcolm Square. Malcolm Square, sorry. Basta doon. Park. Yung park na yun. Pati ako nakalimutan ko. Lasing ako noon eh. As nagpa-picture na lang si Yuki sa mga flowers. As naawa ko sa kanya. Siyempre, nandun ako eh. Andun na si Yuki eh. Sayad. Sa inyo Yuki, sa mga matsuri ng Japan, may mga base din ba sa Religion. religion? Religion din marami ata. Kasi madalas yun. Ay sa ano muna? Yun, para sa amin, hindi based sa religion yung Panagbenga. Meron din sa inyo. Hindi religion. Oo. Pero madalas
religion, galing sa religion. Kasi madalas yung fiesta na parang barangay level, maliit na level, yung madalas yung shrine, ginawa nila. Kaya galing sa religion yata, Diyos yata. Pero meron ding iba. Halimbawa yung tatlong big fiesta sa Japan. Hakata, Tenjin, tsaka Tanabata Matsuri, tsaka isang Nebuta Matsuri. Yung pumunta ko sa Nebuta Matsuri, hindi galing siya sa religious, hindi galing siya sa Diyos. Yun, parehas. Parang anim, tani. Ani. Ani. Oo. Tanim, Tapos, ani. harvest. For harvest festival. So yung isa, ano yung una? Ano? Tenjin, Hakata, Tenjin. Kyushu area yata. Fukuoka. Anong celebration yan? Tenjin baka Diyos yata. Galing sa Diyos. Tenjin. Tapos yung pangalawa, Sendai, Tanabata Matsuri. Tanabata. Sendai area. Sendai, Norte yun, ano? medyo norte. Oo. Tapos yung Ano tungkol saan naman yung Tanabata yung star eh. Star na parang myth. Parang kaya galing sa Diyos din konti. Pero parang may story na tungkol sa star. Yung parang medyo pag-ibig na story. Parang babae, Diyos ng star, lalaking Diyos ng star, one star yarang pwede magkita, ano. Yung nga, Tanabata. July 7, Tanabata Matsuri. Tanabata? Alam ko, Diyos ng pag-ibig, love Kala story. ko sa mataba eh. Ay, di, Tanabata. Ito naman yung napuntahan mo. Tapos yung isa pang pinakamalaki, yung Nebuta Matsuri, Aomori Prefecture. Yung norte, Ang alam ko sa Aomori, sa mga nababasa ko lang, napapanood ko, parang dun maraming apple. Pinakasikat sa Mansa. Oo. Apple. Tapos, maraming bear. Meron din bear. Meron ding bear. Medyo probinsya kasi sa Aomori. Tapos tabi ng Hokkaido. Parang yun sa Japan, Hokkaido. Yun yung pinaka-northern na, ano, ng na isla. Oo. Tapos yung Honshu, parang Main. Luzon. Luzon, no? Parang Luzon. Tapos Okinawa, Kyushu, Shikoku area. Tapos yung Luzon na pinaka-norte, Hokkaido. Oo. Parang Luzon na pinaka-norte. Oo. Ay, marami ding Malamig. isla. Malamig din. Sikat sa Mansanas. Ano pa ba? Tapos yung Nebuta, sikat din. So, ano yung Buddha Festival na nangyayari tong August? First week yata. First week ng August. August to 7, sabi niya dito eh. So, Japanese Fire Festival daw. Fire ba? Oo, may mga illumination. Illumination. Illumination yung float. Float. Sa Japan din, parang float. Na, Kayo. parang lantern. Na malaki. Malaking lantern. Sobrang laki. Oo. Gano'ng kalaki kaya? Sila laki ng, Hindi pwedeng buong kwarto. Mas malaki. parang kasing laki ng bahay. Malaking Talaga? na tapos may lantern, ilaw. Tapos parang Diyos din nakalagay. Drawing. Oo, drawing. Drawing ng Diyos. Paano? Ito. Hindi ganyan yan, Diyos. Ganyan yun. Iba-ibang Diyos kasi sa Japan. Nebuta Matsuri. Kaya nga inisip ko nga kung based sa religion, ang dami yung festival kasi ang dami Kasama religion, tsaka, sa Japan. Diyos sa Japan. Oo. Kasi yung, ang tawag namin, Yao Yorozu no Kami. 8 million na Diyos. Yao Yorozu no Kami. Yao Yorozu no Kami. Kami, Diyos. So, Yao Yorozu. Yorozu no Kami. Ibig sabihin 8 million na Diyos. Pero ibig sabihin 8 million, yung dati sa 8 sa Japan, ano diba? Infinity. Kaya ibig sabihin mo, lahat. 8 million, ibig sabihin lahat. Wala. Kaya kahit yung mic, may Diyos, laptop, may Diyos, mesa, may Diyos, lahat may Diyos. Ganun yung isip namin. Kaya, Pilipinas, iniinom yan. Extra Diyos. ano yung extra judge? Pampalakas lang. Wala lang. Wala. Mga Pilipino gets nila yan. Hindi ko mga Yao Yorozu. 8 Yorozu. million ng Diyos. Million na Diyos. So, sa ano na-experience mo nun sa Nebuta? Nebuta kasi nandun yung kaibigan ko. Tapos may kasal yata. Kaya, yung pumunta ko sa Aomori. Tapos para sa kasal. Tapos may timing na parehas sa Nebuta Matsuri. Sige, sali ako. Nagulat ako. Sobrang magkaiba sa Matsuri sa probinsya namin. Tsaka yung Nebuta sa Aomori. Yung probinsya namin, totoong maliit lang. Talagang isang shrine lang. Isang barangay level. Pero yun doon sa Aomori, parang mo buong prefecture, Matsuri. Sobrang laki. So, ang liwanag nun. Maliwanag. Pero may oras yata. May limit na oras. Hanggang alas 9 lang, hanggang alas 10 lang yata. So, may mga mythical creatures daw at saka historical figures daw ng Aomori yung kasama doon. Ano yung
Ah, Haneto. Haneto. Haneto, Mm. di ko alam, may isang participants Vibrant yata. Haneto dancers. Oo, parang yung sumali sa matsuri na parang float, tapos yung kasama nila, parang sayaw-sayaw sila sa likod ng float. Ganun. Maganda to. Kaya parang parada Mm. sila. Makikita ngayon ng mga viewers natin yung kasi ilalagay ng ating editor yung mga pictures ng Nebuta? Aomori Nebuta La- Festival. Tingnan mo yung lantang, ganun, di ba? Ang gaganda. Hindi ganyan. Yeah, ganyan, na-drawing. Ganyan yung drawing niya. Yung kulay, Oo. parang medyo demonyo na yung tingin. Oo. Yung kulay blue, red, ganyan niya. Masaya. Pero yun yung ginanda nito. Masaya nga siya. Talagang buong street mo, inumang, yung Oo. parang share ng alak, sake. Sake. Sake, inom siya ng sake. Tapos parang Japanese drums, taiko. Kaya parang may tuk-tuk na libre. Oo. Hindi banda, talagang mo float, kasama Dug, float. dug. Tapos doon. Hindi, Yung mga- parang traditional music, no? Parang traditional Oo. na. Well, hindi uso yung mga festival doon na may mga banda-banda ng... Hindi, wala. Sa Japan, wala. Wala. Wala akong nakita. Kasama banda na fiesta. Sa Pilipinas, napansin mo, mga pesta dito, may mga pabanda. Oo, wala. Sa Japan, wala. Yung alam Kaya mo, yun. Bon Odori Festival, parang Hindi. yung matsuri din, Bon Odori, hindi sa float, parang, ano tawag to? Hindi bahay, pero medyo mataas na yung, parang simpleng building, Mm. parang apat na kahoy, Oo. pataas lang. Tapos doon, taiko. Tapos ikot-ikot sila sa yung building, Mm. parang sumasayaw sila. Sumasayaw Yung Bon sila. Odori. Bon. Yun din, parang sa mga festival sa Japan. Maliit lang. Maliit lang Yung building, Oo. mataas, sobrang mataas. Pero yung sa taas, taiko, yung tuk-tuk nila. Tapos sumasayaw ikot-ikot yung siya. gilid, sa Oo, gilid. lahat. Ikot-ikot siya. Buong Odori. Speaking of mataas, mga kaibigan, itong next natin na kaya namin naman sinabi namin ito sa listahan namin ng mga festival kasi kakaiba siya. Ang pangalan niya, at curious ako dito dahil meron silang ganito, ang pangalan niya ay Kanamara Matsuri or Kanamara Matsuri. Ako din, Festival. narinig ko lang. Hindi pa ako nakapunta. Hindi pa. Oo. Pero ito, connected din sa religion, pero sabi dito, it's a unique, popular Shinto fertility festival. Fertility. 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 Oh, galing niyo sa R tsaka L. Fertility. Ano fertility? Hindi ko alam. Fertility. Ano yung fertility? Fertility, ibig sabihin, ang fertile kasi is, kumbaga sa babae, Oh. pwedeng magbuntis. Fertile. Oo. Fertility. Kumbaga sa pagtatanim, Oh. yung mataba yung lupa kasi magaling magpatubo ng Oh. halaman. Fertility din. Ito naman, pero to fertility siya sa pagbubuntis yata. Kasi ang simbolo po niya, makikita niyo na ngayon, ipapakita na ating editor, ito siya. Ayan, ang Kanamara Matsuri ay ang festival of the steel phallus. Steel Farlos? Oo. Bakal, pwede ko ba sabihin itong word na to? Hindi ko alam. Bakal na pototoy. Pototoy. Bakal Ba yan? pototoy. Parang kung kahoy. Pero iba-iba na nga eh. Yun ang Meron din nangyari kahoy eh. yata eh. So, boisterous, ibig sabihin talagang magulo, pare lahat nag-enjoy, colorful siya. May mga procession ng 3 phallic symbols na portable shrine. So meron silang dala-dala yung mga tao, papakita ngayon ng ating editor, dala-dala ng mga tao yung parang nakatayo na Pototoy. pototoy. Ang pink na pototoy. Oo. Bakit pink kaya? Yun hindi ko alam eh. Pink kasi yung parang pambabae, di ba? Yung parang inisip namin. Kaya yung pototoy niya, para sa babae. So, Para sa babae na pototoy. Kaya kulay pink. oo nga naman. Kasi para sa babae, para buntis, di ba? Para sa babae. Oh, Yung kasi fiesta. pag hindi para sa babae yun, hindi ko Oo. Self-service. Pero ito mo to, may picture dito ng mga babae nagdadala nung putot. Parang float na Float. pototoy. Floatoy. Floatoy. Flotoy? Floatoy. Flototoy. Floatoy. Floatoy. Alam mo, may ganyan. Pero iba't iba. Ito, ewan ko na kung dahil sa evolution na nung festival na to, pero ang dami na nilang ginawa. May iba't ibang kulay ng pototoy, iba't ibang size, mga pagkain na pototoy, saging, candy, lollipop, may mga pototoy na lumalabas sa Ito, kahoy ito. kahoy na lumalabas sa parang ano to, parang shrine. Oo. Merong may mga pagkain, may mga Radish mga radish na korte pototoy, saging.
Saan nangyayari 'to, Yuki? Alam mo ba kung saan? Kanagawa yata. Kanagawa Kanagawa. Prefecture. Kaya Kanamara Matsuri. Hmm. Kasi yung Mara, di ko alam eh, lumang term ba yan? Ibig sabihin putotoy sa Japan eh. Mara. Mara? Kaya Kanagawa na Mara. Lumang ano yun, term? Lumang term or medyo malalim na salita. Mara. Ah. Minsan gamit sa porn. Mara. Mara. Paano ba talaga ang tawag ngayon? Ano bang tawag ngayon? Yung putotoy? Kung Mara Well, dati, common na yung tawag. Chinchin. Pwede chinchin. cute. Chinchin cute. Cute. Chinchin, chinko. Chinko. Chimpuko. Chimpuko. Sabi na natin sila. Dami. Kayo din eh. Kayo din eh. Ah? Putotoy. Totoy. Titi. Titi. Etits. Edits. Ano pa? Burat. Marami. Marami din eh. Marami din. Anyway. Junjun din. Junjun. Dami. Dami din kayo. Kahit saan ba sa iba-ibang tawag. Maraming tawag. Maraming tawag nga naman. Pero nakakatuwa lang dito talaga, hindi nawawala yung pink na pototoy. Iba naka-enclose pa sa glass. Nakakatuwa tong festival na to. Ano bang dapat dito? Kailangan mo mahawakan yung pototoy kung babae ka para pabuntis? Hindi mo nakapunta pero parang hawak. Parang Brak Nazareth. Kasi may kilala ako dito, nag-attend siya kasi may similar na festival, parang ganun sa Pilipinas, yung sasayaw ka sa ubando. Oo, ubando. Narinig ko. Ubando. Yung magsasayaw. Para makabuntis. Isayaw yan eh. Para mabuntis ka. Dito sa Pilipinas may nag-attend na ganun akong kakilala kasi ilang taon na silang kasal. Pero wala Ilang siya. asawa, pero wala silang anak. So sabi na hirapan mag-anak, magsayaw ka sa ubando. So pumunta sila, nagsayaw sila mag-asawa. Tapos hindi pa rin. Wala pa. Hindi effective pala. Kasi hindi sila nag-sex eh. So wala na. Wala. Sigurado wala. Dapat mag-sex kayo Oo. para mabuntis. Hindi yung Sayaw lang. Sayaw lang. Ito din. yung problema. Hindi pwedeng hawak ng titi. Kailangan ni sex. Hindi pwedeng hawak lang. Kailangan ni Hindi sex. pwede hawak-hawak lang. Kailangan ni sex. Kailangan mangyari yung mismong paraan kung paano mabuntis ang isang tao, ang isang babae. Pero yun nga, ito yung sa mga gusto ko mapuntahan na festival. Dito? Kailan kaya? Hindi ko niya alam. Kailan daw? Kailan nga ba tong Kanamara na to? Yung Kanagawa, malapit sa Tokyo eh. April! Oh, so sakto. Oo. April 5. So Sayang, di na naabot kasi mukhang magkakaroon kami ng visit sa Japan ng April. Pero Hindi ako din. every first Sunday of April. So this year is April 5, first Sunday ng April. So at the Kanayama Shrine in Kawasaki, Japan. Kawasaki. Kanagawa. Kawasaki. So yun siya. Ewan ko, sana Pero, dito. Hindi siya lang yata eh. Kahit sa Japan, meron yata sa iba. Ibang lugar din may ganitong May festival. ganito May ibang tawag. Pero Mm. parang ganun din. Para Napakaganda. So ngayon nag-evolve na siya para i-celebrate at mag-raise ng funds din para sa research ng HIV. Ayan, tsaka hindi lang protection, makabuntis. protection na rin. Parang siguro in-expand na nila ang Mm. ibig sabihin ng festival para sa sexual health siguro ng mga tao. Yun na yung siguro. Which is maganda. Tama. Kasi hindi lahat ng pink na pototoy healthy. Pag may kulay yung pototoy mo na pink, Yun na may sakit. baka may May sakit eh. baka may sakit ka na. Yun yung nangyayari. Ano lalabas? Hit pics. Akala ko lalabas ng pink ng putot. Okay, mapanood muna tayo ng Kanamara Festival. Meron ba yan? Hindi na. Ayan! Ayun. Ulit na. Ayan. Yung N is for Nebuta. Nebuta. Nebuta Festival yun. Yun, pare. Kaya, may nangyari lang. May naupuan po na tag ito, remote. Na-trigger yung Netflix. Kaya yun. So anyway, Yuki, maraming salamat at na-explore natin tong mga iba't ibang festival na Salamat. tingin ko magkakaroon pa tayong isa pang episode tungkol dito sa mga ganito eh. Sige, pwede. Oo. Marami pang festival. Marami pang festival na pwedeng pag-usapan. Pero ang magandang festival na dapat nyo abangan dito sa Pilipinas ay ang April, ang Matsuri. Sa Luneta Park. Matsuri event na mangyayari sa Luneta Park this April. Kita-kita po tayo doon. Sana ma-break natin yung record na from 25,000 last year. Mas marami pa ngayon. Sana. Okay? At ang natutunan natin ngayon na word ay Mara.
Yung lumang term ba yan? Ibang term na sa Japan. Na Pototoy. pototoy. Potoy. Mara. Pag may sakit, marara na yan. Marara na yan. Mara. Ipagamot mo na yan, marara na mara mo. Mara. Okay, Sige. yun na naman po. Thank you very much. Abangan nyo kami sa next episode. Yuki, arigatou gozaimasu. Yup! Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Bye-bye. Bye-bye.